Mami Says here. So, another day, another vlog. So, samahan niyo akong pumasok sa isa kong part-time job dito sa Scotland. So, job reveal na tayo dahil ang daming nagtatanong. So, meron na nga tayong work dito. And yes, hindi siya office work. So, dahil ang goal naming mag-asawa is madala yung mga bata dito, hindi ako pwedeng mag-work ng pang-umaga. At karamihan nga ng office work dito is pang-umaga lang. So, hanap tayo ng ibang work talaga. Super blessed naman tayo at natanggap tayo sa work na to kahit wala tayong experience na mga ganito. Although yung dati kong work sa Pilipinas is makikipag-usap ka sa tao, frontliner ka, parang ganun din naman dito. Pero sobrang kaba ko, syempre makikipag-Englishan ka dito. Ang hirap pa naman ang accent nila dito. Yung English nga lang sa Pilipinas, nauutal-utal na ako. Hindi rin naman talaga kagalingan mag-English yung Mami Says New. Mga basic English lang din naman yung alam ko. Eh dito, British English, just me you. Sana pala sumama ako kay Zia mag-enroll sa Peppa Pig University. Tapos dito sa Scotland, hindi lang siya basta British English. So meron silang Scottish accent. Ay, napakahirap talaga intindihin. Kapag nga nasa labas kami, si daddy na lang nagkikipag-usap sa kanila. So, ewan ko, basta wala akong confidence na kapag magkipag-usap sa kanila, feeling ko mali-mali sinasabi ko. Hindi ko talaga maintindihan yung iba. Alam mo yung parang kinakain nila yung sinasabi nila o hindi na tinatanggap ng tenga ko talaga. So, iniisip ko, nagkakaaral ba talaga ako? Pero sige na nga. So, isa sa mga part-time jobs ko dito is yan, sa McDo. Grabe nung interview ko dyan, nanginginig pa ako. Thank you God, kasi ayan, nakapasa tayo sa interview. So, ang apply natin dito is part-time customer care. So, nag-apply din naman tayo sa mga office work dito. And nasa shortlist din naman tayo for interview. Kaso, ang layo sa lugar namin. Mga 1 hour pa yung travel kapag magsi-train ka. And magastos din. Parang gagastos ka din ng mga 1K to 2K para lang sa pamasahe everyday. So, sobrang gastos kapag dun ako. At dahil ang priority rin naman namin is makapag-ipon at makuha yung mga bata dito. At kailangan ko din talaga magtrabaho ng gabi. So, ito nga yung pinush kong work. So, meron pa akong isang work pero next time ko na i-share sa inyo. So, yung customer care dito sa McDo, more on sa dining area. Kailangan ko daw isipin dito na ikaw yung face ng restaurant. Check mo yung customers' specific needs, creating warm and welcoming atmosphere. Yung mafe-feel talaga ng customer na welcome sila. So, dahil customer care tayo, kailangan din natin i-check yung cleanliness ng dining area. Kasama na din dito, syempre, yung cleanliness din ng toilets. So, yes, naglilinis din ako dito. Pero karamihan talaga ng ginagawa ko makipag-usap sa kanila. Mababait naman yung mga tao dito kasi siguro mga 5% lang dito yung medyo rude. At hindi mga locals yun. As in, sobrang friendly nila. Kasi minsan sorry. Parang yung excuse me nila, sorry, ganon. Lagi silang nagsusorry. Tapos hindi katulad sa Pilipinas na iiwanan lang yung pinagkainan sa lamesa. Dito meron silang parang recycle bin, ganon. So, segregate na nila yung mga plastics, paper cups, at saka yung iba pa. And meron din sila yung tapunan ng liquids. Kaya sobrang gandi naman yung sa paglilinis. Minsan nga hindi mo mapapansin talaga na nagamit na yung lamesa. Kasi nga, lilinisan talaga nila bago sila umalis. Pero syempre, kailangan mo pa rin i-double check na dapat malinis pa din talaga pagkaalis ng customers. So, ina-assist din namin sila sa paggamit ng kiosk. So, meron naman sa Pilipinas yan, kaya marunong din naman ako. So, sa branch namin, parang karamihan doon, pamilya-pamilya na pumupunta kasi merong malapit na school na nandun. And then, marami ring mga senior citizen. So, yun yung mga gusto kong kausap, yung mga matatanda na. Kasi sobrang sweet nila. At saka, natututo talaga akong magsalita sa kanila. Dito talaga sa ibang bansa, hindi ka naman nila i-judge sa pag-i-English mo. Ewan ko pa sa Pilipinas kung bakit ang taas ng standard talaga natin pagdating sa pagkikipag-Englishan. Pero ganun pa man, sobrang nag-e-enjoy talaga ako na magkikipag-usap sa kanila. Akala ko nga noon, mapapahiya ako. As in, talagang takot na takot talaga ako magkipag-usap sa kanila. Pero yun nga, nagkamali ako kasi sobrang friendly nila. Lagi nga nila akong tinatanong kung nag-aaral ba ako dito. Tapos lagi ko sinasabi, ay, hindi na po, nag-work na lang ako dito. Pinukwento ko din na may pamilya na ako, may 3 na akong anak. Tapos lahat sila, hindi sila naniniwala talaga na magta-32 na ako. Akala daw nila nasa 16 to 18 pa lang ako. O, diba? Baby face pala tayo dito. Tapos babanatan ko naman, syempre. Kunwari, nasa 80, ganun yung mga makakain na dito. Sasabihin ko, nasa 60 pa lang sila. Ayun, kagusto naman nila kasi sabi nila, I love you so much. Napakasweet talaga nila. Parang matagal mo na din silang kakilala, ganun. Tapos yan, ito pala yung harap ng kung saan ako nag-work. So, wala akong kasamang customer care kapag nag-duty ako. Mag-isa ko lang talaga, kaya
mapapalaban ka talaga. Pero sobrang saya. Nagamit ko yung pagiging chismosa ko sa Pilipinas. So, libre din ng aming lunch or dinner, o diba? Yun nga lang, walang rice dito. So, after nga ng shift ko, sinundo ako ni husband. So, ayun, sabi niya, sakay daw ako sa bike niya. Parang wala akong nakita na gaganito dito. Just me, yun, nakakaiya. Ang lalande ng mga yarn. Pero sobrang tawang-tawa kami habang nakasakay dyan sa bike na yan. Check ko nga yung gulong, mamaya, flat na eh. Ayun, nakaya naman niya kaming dalawa. Pero, bumaba din ako after niyan kasi yung sakit na rin sa puwet. Siya nakakahiya sa mga dumadaan. Sabi siguro nila mga PDA to mga to. O, kitang-kita naman sa mukha namin. Tawa kami ng tawa dyan talaga. Tapos ayun nga, bumaba din talaga ako. Ayan. Tinanong ko siya kung kamusta siya, kung okay lang ba. Galing din kasi yan ng work, kaya for sure pagod na pagod din yan. Yung work ko pala, 10 minutes away lang. Kaya lakad lang talaga ginagawa ko at hindi ako gumagastos para sa pamasahe. So, si husband naman nakabike kasi medyo malayo din yung sa kanya. Siguro mga 20 minutes na bike. May kotse naman kami, kaso yun nga lang wala kami ngayong insurance ng car. And hindi pwedeng ang gamitin yung car kapag walang insurance. And ang mahal din talaga ng insurance ng sasakyan dito. So, yun lang. Thanks for watching. Pakishare naman.